Lalane's point of view. Sigawan ng mga fans ang bumungad sa akin nang ako'y umakyat sa entablado. Halos masira ang eardrum ko sa mga tili nila at ang saya na ipinapakita sa kanilang mga mukha ay nagbigay din ng saya sa akin. Ngayon ang fan meeting ko kasama ang ka-love team ko at iba pang cast ng pelikulang The Remarried Wife. Ito'y patungkol sa isang babae na ikinasal muli sa kanyang dating asawa matapos ang lahat ng hirap ng kanilang pinagdaanan. Pumutok to sa mga manonood at sold out palagi ang tickets sa mga sinihan. Grabe ang energy ng mga tao paglabas mo, Miss Lalaine. Anong masasabi mo na mas dumadami pa ang fans mo? At tingnan mo, may pa-ship pa ng R-Lane. Ani ng MC at itinuro ang mga fans sa may dalang placards na may nakasulat na combination ng pangalan ko at ang pangalan ng co-actor kong si Armand. Binigyan ako ng mikropono. I'm so happy to see my fans here and thank you so much kasi nagustuhan niyo ang movie namin ni Armand. Nagtilian muli ang iba. Bago ka umupo, Miss Lalaine, may tanong ang mga fans. May label na ba kayo ni Armand Hieronimo? Matagal na kayong magkatambalan. Diba 3 years na? Kinabahan agad ako at napasulyap sa manager ko. Secret na muna. Malalaman nyo sa takdang panahon. Sagot ko't sinubukang ngumiti. Pinaupo na rin ako ng MC sa aking pwesto at ibang cast na naman ang in-interview. Naramdaman kong pag-upo ni Armand sa tabi ko. Hindi mo ba talaga kayang magpanggap? Ano? Pwede mo namang sabihing may label na tayo para mas dumami ang ating fans. Ganun ang gusto ng mga tao, Lalaine. Ani Armand na nakangisi. Bumuntong hininga ko. Ayokong umasa sila sa wala, Armand. At saka trabaho lang to. May gusto naman ako sa'yo, Lalaine. Kaya't hindi na nila kailangang umasa kasi may aasahan na sila sa atin. Kung tinatanggap mo sana ang plano ng management, mas sikat na sana tayo ngayon. Hindi ko na pinakinggan si Armand at ngumiti na lamang sa mga taong nakatingin sa amin. Mahirap maging artista. Yun ang realization ko ngayong 3 taon na mula nang tinahak ko ang karir na ito. Ngayong nasa akin ang spotlight, hindi pala siya madali. Pine-pressure at kadalasan, nagiging people pleaser para lamang masatisfy ang mga fans. Ngunit wala akong choice dahil ito ang pangarap ko. Pangarap ko na maging sikat na artista. Kaya ako tinalikuran ang dating hayahay ko na buhay para dito. Naramdaman ko ang pag-akbay ni Armand sa akin. Tumili naman ang mga fans na nakakita. Nilingon ko si Armand at bumulong siya sa akin. Trabaho lang, Lalaine. Diba pangarap mong sumikat? Sisika tayo sa ganito. Tiniis ko na lamang ang ginawa ni Armand kahit sa kaloob-looban. Gusto kong sumabog. Pangarap kong sumikat, pero hindi ko pangarap na magkaroon ng love team. I want to shine alone. Yun ang gusto kong mangyari. Ngunit sa puntong ito, napilitan akong idikit ang sarili kay Armand dahil sa mga projects namin. Ngunit hindi kami official na love team. Nang sinimula na ang event, pumila na ang mga fans para magpa-picture at magpa-autograph. Nawala sa isipan kong iniisip ko kanina dahil sa pag-interact ng aking mga fans. Miss Lalaine, ang ganda mo sa bagong post mo sa Instagram ah. What's your secret ba? Gamitin mo yung bagong ine-endorse ko na soap. Yun ang secret ko. Sagot ko habang pinipirmahan ang poster na dala niya. Masaya kahit nangangalan niya ang bibig ko kakangiti sa iba't ibang fans. Picture dito, picture doon. Autograph dito, autograph doon. Ganito siguro kapag mahal mong ginagawa mo. Pagod man ngunit hindi sumusuko. May naglapag ng poster at iba pang papel na pipirmahan sa lamesa ko. May bouquet ng bulaklak din to. Nanlaki ang mata ko sa saya dahil paboritong bulaklak ko ito. Pati si Armand ay natigilan sa nakita at nag-angat ng tingin sa nagbigay. Tumingin din ako. Salamat. Hindi ko na ipagpatuloy ang sasabihin ko nang makilala ko kung sinong nasa harapan ko ngayon. Bumilis ang tibok ng puso ko at mahinang napasinghap. Congratulations sa bagong movie mo, Miss Lalaine. Anito sa baritonong boses. Nagustuhan kong palabas. Pilit akong ngumiti. Salamat. Hindi ko alam kung titignan ko ba siya. Hindi ko ine-expecto. Matapos naming maghiwalay 3 years ago para sa career ko, nakita ko siyang muli. Mas lalo pa siyang gumwapo kaya't kahit hindi siya artista, napapatingin ang iba sa kanya. Pa-autograph naman ako.
Tumango ako saka nanginginig na pinirmahan isa-isang kanyang mga dala. Hindi ko na tiningnan kung ano ito dahil sa pagmamadali. Gusto ko na siyang umalis sa harapan ko dahil hindi kumakalma itong puso ko. Thank you. Nagkatinginan kami pagkatapos. You're welcome. Wala na ako sa aking sarili magmula nang makaharap ko siyang muli. Natapos na lang ang fan meeting. Natutulala na lamang ako ng hindi namamalayan. Lalaine! Anong ginagawa niya rito? Kailan pa siya nandito sa Pilipinas? Hoy, Lalaine! Napaigtad ako nang tinapik ng manager ang aking balikat. Nasa backstage na kami at hawak ko pa ang bouquet na binigay sa akin. Are you okay? Kumurap-kurap ako. Oo, ayos lang ako, Maria. Nagbaba siya ng tingin sa aking bouquet. Ang ganda naman ng bulaklak na yan. Sino nagbigay? Si Armand ba? Tilian agad ang aking narinig sa backstage. Si Armand naman na hindi kalayuan sa akin ay napangisi na lamang. Hindi dinideny kahit hindi naman siyang nagbigay. Naku ma'am, hindi. May gwapong fan si Lalaine kanina at ibinigyan sa kanya. Pambubulgar ng isang makeup artist. Pwedeng mag-artista yun kung ire-recruit eh. Nakagat kong ibabang labi ko. Hindi naman papayag si Inigo sa ganun. Ayaw niyang maraming atensyon. Kung bakit nandito siya sa Pilipinas, hindi ko alam. Ang huling balita ko sa kanya may bagong kadate siya sa ibang bansa. How come na nandito siya? At kailan pa? At favorite flower mo pa talaga ha? Ani Maria, pangalan ng manager ko, na may dudang tingin sa akin. Favorite flower mong tulip? Akala ko rosas. Ani Armand at nagtaas na ng kilay sa akin. Marami siyang favorite, Armand. Relax ka lang. Bumuntong hininga ako at saka pumasok na sa dressing room para magbihis. Deserve kong pahinga matapos ang nakakapagod na araw na ito. Kaya uuwi ako sa condo unit ko at magkukulong doon ng ilang araw. Pag uwi ko sa condominium ko, ang una kong ginawa ay ang i-stalk ang account na Inigo sa Instagram. Nakafollow siya sa akin sa main account ko ngunit ako'y hindi nakafollow sa kanya dahil ayokong magdudang management. Minsan kasi silang nag-handle ng account ko kaya't gumagawa ko ng isa pang account pang stalk ko sa kanya. May My Day siya sa kanyang Instagram kaya't sinilip ko. At halos mapasigaw ako at inoff ang phone sa nakita. Napasapo ako sa aking dibdib. Kailan pa naging hubaderong lalaking yun? Binuksan ko muli ang phone ko at tiningnan muli ang kanyang My Day. Nakatopless siya kaya't kitang-kita ang hiwa ng kanyang abs. Hindi ko namalaya na tumulo ang laway sa aking bibig. Agad ko itong pinunasan at saka inalis ng tingin. Ano? Nagsisisi ka na ba na hiniwalayan ko siya? Kaya hanggang tingin na lang talaga ako sa katawan niyang libre kong nahahawakan noon. Kaya hanggang tulo-laway na lang talaga ako. Hindi ganun kadali yun. Masarap at payapa ang buhay ko kasama si Inigo sa States. 3 years ago ay ikinasal ako sa kanya. I was 20 years old that time. Mahal ako ng asawa ko kahit maaga kaming nagpakasal. Binigay niya ang lahat ng gusto ko at sobrang alagang-alaga ako. But I was too young that time. Marrying him also means caging myself to the point na nakakasakal na at naiinggit sa ibang kababaihan na nakuha nila ang gusto nila. Kaya't nakipag-divorce ako sa kanya at umuwi ng Pilipinas para tuparin ang pangarap ko, ang maging isang artista. Hindi ako pinigilan ni Inigo nang hiniwalayan ko siya. Maybe because he understands me. Nakuha niya ang gusto kong iparating at pinalaya na lang ako ng tuluyan. Wala nang nakakaalam na minsan na akong ikinasal. I made sure na hindi yun mahahalungkat dahil paniguradong ibabato nila yun sa akin para hilahin akong pababa. Nadagdagan ng followers ko mula nang inilabas ang pelikula namin. From 3 million, naging 5 million to sa Instagram. Masaya ako sa achievement na nakuha ko ngunit sa tuwing ngumingiti ako, napapawi rin dahil bumalik sa isipan ko ang araw na nagpapa-autograph sa akin si Inigo. Grabe, ang daming offers sa inyo ni Armand, Lalaine. Tuwang-tuwang sabi ng direktor nang ipinatawag ako kasama si Armand 1 linggo matapos ang fan meeting. Nasa kumpanya kami at ipinakita sa amin ang sales ng aming pelikula na umabot din ng millions. Kita ko ang tuwa sa mukha ni Armand at sa puntong to, nasisiguro kung lalaki ang ulo niya. Actually, may naisip akong plano kung papayag lang ang manager ni Lalaine at si Lalaine mismo. Ani Armand sabay sulyap sa akin. Napag-usapan na namin to ng aking manager
And I hope the bosses will agree with my plan. Kumunot ang noo ko sa kanya. Anong plano mo? Gusto ko magpakasal tayo, Lalaine. Namilog ang aking mga mata, pati na rin ang ibang nasa meeting. Gulat na gulat sa sinambit ni Armand. What do you mean, Armand? Tanong ni Maria sa tabi ko. Well, since patok na tayo at 3 taon na tayong nagsasama, baka naman gusto mong isatisfy ang mga fans mo, Lalaine. Kumuyom ang kamao ko sa ilalim ng lamesa. I don't think that's a good plan, Armand. It is, Lalaine. Kapag nalaman ng mga fans natin na ikakasal na tayo, mas lalo lamang silang magiging baliw at updated sa atin. They'll invest money para lang sa mga projects natin. Right? What do you say, boss? Napatayo na ako. Hindi ganun kadali yung sinasabi mo. Anong tingin mo sa kasal? Laro-laro lang, Armand? Calm down, Lalaine. Ani ng manager ko. Kung makapag-react naman ang alaga mo, Maria, parang naranasan na niyang ikasal. This is just for a show. May hangganan din. Para lang mas bumango ang pangalan ninyo. Napaka-selfish mo rin naman, Lalaine, kung pangalan mo lang babango. Marami kang fans na fans din naman ni Armand. Trabaho lang. Ani ng manager ni Armand. Napaupo ako. I'm sorry about that, Jade. Kahit ako'y nagulat sa gusto niyo mangyari. They're not even a couple. Yet it doesn't make sense din. Of course, it'll make sense. Sabihin na lang nating patagong relasyon nila tapos biglang kasal. Lalaine, kung gusto mong tumagal sa industriyang ito, sumabay ka sa init ng kasikatan. Napakaswerte mo na nga at si Armand ang nakasama mo sa mga pelikula na puros patok. Kung ayaw niyong maungusan ng kabilang network, do it! Na-stress ako pagkatapos ng meeting. Hindi ko kasi akalain na ganun ang magiging eksena nila. Na magpapakasal kaming dalawa ni Armand para mas lalo kaming papatok. Ayokong matali sa ganitong sitwasyon. Ayoko na may sinusunod para lamang sumikat. Pero alam ko rin sa sarili ko na wala akong karapatang humindi sa plano nila sa akin. Lalo na ng agency dahil silang naghulma sa akin para maging isang artista. Pumayag ang boss sa gusto ng kampo ni Armand. Payag ka ba, Lalaine? Ani Maria paglabas namin. Naglalakad ako at iniiwasan ng kamera na tumutok sa akin. Mabuti at may guards kaya safe akong nakapasok sa van. Wala naman siguro akong magagawa, right? Tanong ko't napasapo sa aking noo. Kung tatanggi ka, maaaring mawawalan ng gana ang mga boss. Alam mo naman, di ba? Sa industriyang to, ang taong marunong sumunod ay siyang pinagpala. So suportahan nila, gagatasan. Kaya't pag-isipan mo, Lalaine. Kung papayag ka, sigurado akong masusuportahan ka nila at ng mga fans mo. Pero kapag hindi, baka mawawala ang spark mo. At baka mawalan ka rin ng projects. Tahimik akong umiyak habang nasa bathtub. Yakap ko ang aking mga tuhod habang iniisip ko ano bang dapat na gawin. Iniwan ko ang mahal ko para sa pangarap ko. Sinakripisyo ko siya para sa kasikatan na ito. Tapos ngayon kinakailangan kong magpakasal para lang mas tatagal ang hype sa amin. Mas lalong sisikat. Maraming suportado sa tandem namin ni Armand. Totoo yun. Isa yun sa nagpasikat sa amin. Kaya kong magpanggap na gusto ko siya at girlfriend niya ako. Pero ang magpakasal? Ayoko noon. Pero gaya ng sabi ko, wala akong kawala sa pinapasukan kong mundo. Kaya't pumayag ako sa gusto nila. Magiging masayang fans natin kapag inanunsyo ng ating pagpapakasal, Lalaine. Maraming sponsors ang darating sa atin. Treat it as a blessing. Ani Armand nang ngiting-ngiti. Oo, Armand. I'll be a good husband. Nanindig ang balahibo ko nang hawakan niya ako sa braso. Bahagya ko yung inalis. Sa kamera lang tayo mag-aastang mag-asawa, Armand. Kung ikakasal man tayo. Umigting ang kanyang panga. Huwag kang pa-hard to get, Lalaine. Tratuhin mo na trabaho ang lahat ng to. Kinakailangan mo nang kumuha ng mahahalagang papeles bago magpakasal. Ang kumpanya nang kikilos sa amin dahil sila naman ang may gusto nito. Totoo ang kasal na ito at negosyo ito. Papaldo man ako, pero mas papaldo ang agency namin sa ginagawa nila sa amin. Pasimple akong nakatingin sa litrato namin ni Inigo sa luma kong cellphone. Hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin tinatanggal kasi kahit wala na kami ni Inigo, ay may pwede pa rin akong balik-balikang tingnan.
1 linggo matapos ang desisyon, bigla akong pinatawag. Akala ko ako lang mag-isa ngunit nakita ko rin si Armand doon at ang kanyang kampo na hindi maipinta. Tahimik lang akong naghila ng upuan habang ang boss namin, mabigat na rin ang aura. Anong meron? Miss Lalaine, paninimula ni Boss Cha. Magandang umaga po. Umigting ang kanyang panga. Mahal mo ba talaga ang karir mo? Ang ginagawa mo? O habang buhay mo lang kaming lolokohin? Kumunot ang noo ko sa kanyang sunod-sunod na sinabi. Ano ang ibig niyong sabihin, Boss Cha? Napaigdad kaming lahat nang hinampas ni Boss Cha ang mga dokumento sa lamesa. Paano natin iuusad ang plano natin kung kasal ka, ha? Hanggang kailan mo pa ito itatago? Namilog ang aking mga mata. Po, anong sinasabi niyo? I'm not married. Nakalkal ba nilang married life ko noon? Paano niya nasabi na kasal ako divorce na kami ni Inigo? You're married, Miss Lalaine. Nandito, nasa dokumento na ito. Nakalagay na kasal ka. Bago pa lang. Napatayo na ako. Boss Cha? At wala kaming magagawa. Ano magagawa namin? Hindi mo sinabi sa amin na asawa mo sa Inigo de la Torre, ang CEO ng Double L Entertainment. Nalaglagan pang ako. Pati na rin ng ibang tao sa loob ng silid na ito. Boss Cha, hindi ako kasal. Paano nangyari yan? Ano bang itsura ng Inigo de la Torre na yan, Boss Cha? Kilala ko lang siya sa pangalan ngunit hindi ko pa siya nakikita in person. Ani ng ibang staff. Ipinakita ni Boss Cha ang picture ni Inigo. Napasinghap ang manager ko sa tabi ko. Iyan yung nagbigay sa'yo ng bulaklak sa fan meeting, di ba? Napatingin ako kay Maria. Ibinalik ko ang pag-iisip ko sa fan meeting na yon. Sigurado ako na wala na kami ni Inigo. Papaanong kasal ulit ako sa kanya? This is insane. Planado ng lahat. Ang daming excited sa plano. Anong gagawin natin ngayon, ha? Kakalabanin natin si De La Torre? Big sponsor yan. Napasapo na ako sa aking noo. I didn't know you are in a relationship with him, Lalaine. Ani Armand, dismayadong dismayado. Wala kaming relasyon. At anong nangyayari ngayon? This plant won't work if you're married. Kapag nalaman ng fans natin na kasal ka na, mawawalan ka na ng fans. Masisira ang karir mo. Kahit pamayaman ng Inigo na yun, sa atin pa rin nakamasid ang mga tao. They think that you betrayed me. Napaupo na lamang ako. Ang nasa isip ko, papaanong kasal kami? Papaanong nangyari yun? Natigilan ako nang may napagtanto. May pinapirmahan siya. Marami yon dahil gusto ko siyang makaalis agad. Hindi ko na tinitigan ang mga pinipirmahan ko. Hindi totoong pirma ang ginagamit ko kapag nagpapasign sa akin. Totoong pirma pa bang nagamit ko sa kanya? If you're telling the truth, Lalaine, I want you to fix this. Before this month ends, dapat nalinis mo ng lahat. Hindi lang karir mo ang nakasalalay dito. Career din ni Armand. Kumuyom ang kamao ko sa ilalim ng lamesa. Kailangan kong makausap si Inigo. Kailangan kong malinawan kung bakit kasal pa ako sa kanya. Tinawagan ko si Inigo gamit ang lumang cellphone ko. Naroon kasi ang contact number niya at umaasa rin nagagana pa at sasagutin niya ang tawag. Hello? Bungad nito sa malamig na boses. Inigo. Narinig ko ang pagsinghap niya sa kabilang linya. Lalaine, you called? Kailangan nating mag-usap, Inigo. Sabihin mo na rito, busy ako eh. Kumulo ang dugo ko sa narinig. Busy? Inigo, paanong kasal ulit ako sa'yo ha? May ginawa ka ba? And what do you mean by that? Nalaman ng boss ko na kasal pa rin ako sa'yo. Now hindi mangyayari ang plano nila dahil doon. Hindi ko mapapakasalan si Armand dahil doon. Narinig ko ang sarkastiko niyang tawa. Oh, magpapakasal ka sa ka-love team mo? Ganun na nga, para mas lalo kaming sisikat. Kaya please, kung ikaw man ang may gawa nun, ayusin mo to. Wala na tayo. I moved on and you moved on too. Baby, hindi pa ba sapat ang atensyon ko para maghangad ka pa ng sobrang kasikatan? I gave you 3 years to enjoy your career. Porket napakadali lang kitang pinagbigyan ng divorce, tapos na tayo? Hinayaan lang kita para maranasan mo ng pangarap mo. 3 years is enough, baby girl. I need my wife now. Namilog ang aking mga mata.
So ikaw nga ang may gawa? You signed my autograph. I mean, the marriage contract. Nakarehistro na yon dito sa Pilipinas. Wala ka nang magagawa ron. Bullshit! Mura ko't ibinaba ang tawag. Isang linggo kong hindi nag-update sa social media dahil busy ako sa pag-aayos sa problemang kinakaharap ko ngayon. Nagpunta pa nga ako sa Double L Entertainment para lang makipagkita kay Inigo. Ni hindi ko alam na siya palang may-ari nito. Miss Lalyn, ano ginagawa mo rito? Pa-picture naman po. Ani ng security guard. Pati ang mga empleyadong nakakakita sa akin sa labas ay nagsilapitan. I am here para makausap ang CEO nyo. Is he here? Nandito po siya, Miss Lalyn. Pero may appointment po ba kayo sa kanya? Tanong ng security guard. Wala, pero sabihin mo sa kanyang nandito ako. Habang ginagawa yun ng security guard, panay ang entertain ko sa mga nagpapapicture. Ang iba nagulat. Siguro na intriga dahil may artista sa kabilang entertainment ang nandito. Paniguradong magiging issue na naman to. Miss Lalyn, pasensya na. Sabi ni Sir wala raw siyang kilalang Lalyn Mendoza at hindi ka raw naka-appointment sa kanya. But this is an emergency. Sabihin mo sa kanya na kapag hindi niya ako bababain dito, ipagkakalat kong baby picture niyang kitang kanyang pang-upo. Namilog ang mata ng mga nakaririnig. Ginagalit ako ha. Siya itong nanloko sa akin, ngayon ayaw niya pa akong makita. Tumunog ang phone ko na luma. Tiningnan ko ito at nakita ko na sa Inigo ito. Lumayo ako para sagutin to. Hello? Gagawin mo yun? Ipagkakalat mo? Oo, para mapahiya ka rin. Do it! Ipagkakalat ko rin, nakasal ka sa akin dati. You won't like it, Lalyn. Napapadyak na ako. Bakit mo ba ginagawa to? Bakit ayaw mo na lang akong hayaan? Alam mo ang sagot, Lalyn. Inis kong binaba ang tawag. Wala akong makukuhang sagot sa lalaking ito. Anong gagawin ko? Paano ko to susolusyonan? Hindi pwedeng mawala na lang na parang bulang lahat ng pinaghirapan ko. Nagsombrero ako, nag-face mask at nag-jacket bilang disguise. Gusto ko munang magpahangin, magpawala sa pressure. Iniwan ko ang driver ko sa parking lot ng Double L Entertainment, kaya nang nakasakay ako ng pampasaherong bus, hindi na ako nagtaka na tinawagan ako nito. Ma'am, nasaan na po kayo? Pasensya na Manong, umuwi ka na po magpapahangin lamang ako. O sige po ma'am. Ibinaba ko ng tawag at sumandal sa may saradong bintana ng bus. Sikip na sikip ang bus na ito. Sa katunayan hindi ako sanay ngunit ginusto ko to. Gusto kong maranasan din ang hindi dudumugin. Naku, totoo ba ito? Napatingin ako sa katabi ko. Kausap niya ang katabi rin niya sa bus. Ang alin? Kasal daw itong si Lalyn Mendoza, pero hindi kay Armand. Namilog ang aking mga mata. Ano? Saan mo naman nalaman yan? Ayan nag-post ang isang page. Diyos mio, kung totoo man ito ay kawawa naman si Armand. Oo nga nang iwan sa ere si Lalyn. Hindi naman magaling umarte yung babaeng yon. Ganda lang ang meron. Oo nga, kawawa nga kung totoo nga ito. May video pa pala Nagpa-interview si Armand at siya mismong nagsabi. Nanginginig ang buong katawan ko sa narinig at tiningnan ang aking phone. Nakita kong sunod-sunod na notifications at may missed call pa mula sa aking manager na si Maria. Hindi ko nasagot dahil nakasilent itong phone ko, pero may mensahe siya. Tahimik ko itong binasa. Lalyn, where are you? Huwag ka munang lumabas. Nababaliw na yata si Armand Traidor! Nilabas niya ang sa atin lamang dapat. Pinaalam niya na kasal ka sa isang non-showbiz boyfriend. Ngayon nakikisimpat siya ng mga tao sa kanya. Dumadagsa ng mga haters mo, Lalyn. Napatakip ako sa aking bibig sa nabasa. Naramdaman kong panunubig sa aking mga mata. What's happening? Aayusin ko ito Bakit hindi niya ako hinintay? Bakit kailangang maging ganito? Enough kong phone ko at sinubukan pakalmahin ang aking sarili. Magpapa-interview ko. I will clear my side. Hindi pwedeng basta-basta na lamang matatapos ang lahat ng pinaghirapan ko. Tama nga ako nang hinala kay Armand noon pa man. Kaya hindi ko siya gusto Alam kong may kakayahan siyang gawin to sa akin. Sa gitna ng aking malalim na pag-iisip, biglang gumewang ang bus na aking sinasakyan.
Nagdulot ito ng sigawan ng mga pasahero. Anong nangyayari? Nawawala ng preno ang bus! Sigaw ng isang pasahero na nagresulta ng pagkapanik ng mga pasahero at kasama na ako roon. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kabat na padasal na lamang na sana walang mangyayaring masama sa amin. Ngunit alam kong imposible na ang dasal na yon dahil hindi na mahinto ang bus. Napasigaw na ang lahat ng tao nang tumagilid na ang bus pa kanan. At dahil nasa kanang bahagi ako ng bintana ng bus, nadaganan ako ng mga pasahero. At doon pa lang, nawalan na ako ng malay. Inigo's point of view. Kumunot ang aking noo habang nakatingin sa malaking flat screen TV ng aking opisina. Isiniwalat kasi ng katandem nila Lane, nakasal na ang dalaga. Kumuyom ang aking kamao sa narinig. Kaya ayaw kong mag-artista sila Lane. Mahirap pagkatiwalaan ng mga tao, lalo na mga nakapaligid sa kanya. Pero kahit ganon, hindi ako nagsisising nakasal muli ako sa kanya. Kahit panloloko ang ginawa ko, hindi ako nakukonsensya. She's mine to begin with. Pinagbigyan ko lang ang pangarap niya. Pero 3 years is enough already to pursue her dreams. Mabuti na rin nakasal na muli kami dahil may balak pala siyang pakasalan ng lalaking yan para lang mas lalong sumikat. Tinawagan ko si Lane ngunit hindi niya ako sinasagot. Hindi ko kasi siya in-entertain kanina dahil may meeting ako. At hindi pa ako handang harapin ang galit niyang muka. Pumasok ang isang lalaki na inutusan ko. Sir, ang driver lang daw ho ang umuwing mag-isa. Wala ho si Miss Lalene. Ang sabi nito may pupuntahan lang daw. Kumunot ang aking noo. At saan siya pupunta? Ngayong binuking siya ng katandem niya, sigurado akong maraming galit sa kanya. Hindi magandang ideya na lumabas siyang mag-isa. Nagbabagang balita. Isang pampasaherong bus ang nawala ng preno at bumangga sa isang building. 3 na ang kumpirmadong patay at 20 ang sugatan. Isa na sa mga nag-aagaw buhay ay ang sikat na artista at model na si Lane Mendoza, na isa pala sa mga pasahero. Alamin ang iba pang mga balita at update mamaya. Napatingin ako sa TV nang marinig ang kanyang pangalan. Nakita ko sa live ang pag-rescue ng mga rescuers at ang paglalagay ng isang pamilyar na babae sa ambulansya. Para akong nawala ng hininga sa nakita. Lalene! Napamura ako sa aking isipan at saka agad lumabas ng opisina. Narinig ko pang pagtawag ng aking sekretarya ngunit hindi ko ito pinakinggan. Konsensya ang una kong naramdaman habang naglalakad palabas ng kumpanya. Iyon ay dahil mas pinili kong magpakatigas kesa ang kitain siya. Ngayon, umalis pala siya at sumakay sa pampublikong bus na nagresulta ng pagkadisgrasya niya. Naging sikat ang aksidente na yon dahil sa presensya ni Lane. Marami ang mga medyang nasa labas ng ospital at halos hindi ako makadaan. Sir Inigo! Nakita ko ng isa sa mga reporters at lumapit sa akin. Hindi ako artista pero marami nang nakakaalam na CEO ako at founder ng isang entertainment na nagpo-produce ng mga artista. I built that company 2 years ago na umuwi ako. Sir Inigo, ano ang ginagawa mo sa ospital na ito? Meron po ba kayong kaanak na kasama sa naaksidente? Nakita ko ang bagong dating na van, agad pinaggaguluhan ng media. Nandito si Armand! Narinig kong sabi. Sir? Hinarap kong reporter at sinagot siya. Nandito ang asawa ko, naaksidente siya. Nakuha ko ang atensyon niya. Sinong asawa mo, sir? Si Lane Mendoza. Nagulantang ito sa aking sinagot. Sinamantala ko ang pagkakataon na yun para makaalis at makapasok na sa ospital. Maraming mga nurses at doktor na nagtatakbuhan. Siguro ay dahil naririto na ang mga nadisgrasya. Paisa-isa kong hinawi ang mga kortina at kadalasan. Minor injuries lamang ang aking nakikita. Desperado ako sa pagkakataon to dahil gusto kong malaman ang kalagayan nila Lane. Diyos ko, kawawa naman. Baka dito na talaga magtatapos ang buhay niya. Sayang at ang bata pa. Oo nga kay gandang artista pa naman. Lumapit ako sa 2 ginang na nag-uusap. Nagulat sila sa presensya ko. Sino hong pinag-uusapan nyo? Nagkatinginan ng 2 bago ako sinagot ng isa. Si Lane, yung bida sa remarried wife. Nag-aagaw buhay May itinuro siya. Ginagawa na ng mga doktor at nurses ang lahat. Mabilis kong nilingon ang kanilang itinuro. 1, 2, 3. Compression ongoing. Namilog ang mata ko at mabilis na lumapit doon kaso hinarangan ako. What's happening?
Sinilip ko si Lalaine at nakita ko na duguan siya at walang malay. Sir, you need to step back po muna. Critical pong pasyente. Wala pa ring pulse. Kailangan nating i-intubate. Suction ready. Tube size 7.5. Tube ready, Doc. Para akong nangihina sa mga naririnig. Nanubig ang luha sa aking mga mata. Hindi ko alam na ang pag-aari kong muli sa kanya ay ahantong sa ganito. Parang bumagal ang mga tao sa aking paligid. Sa bawat pag-revive nila kay Lalaine, naiisip ko ang posibleng mangyari. Huwag naman sana. Hindi pa ako nakakabawi sa lahat. I want to be a good husband to her again. I want to give her the world that she deserves. Narinig ko ang pag-beep ng machine na kanilang ginamit. Nag-angat ako ng tingin at kita ko ang pagbuga ng hangin ng mga doktor at nurses. May puso. Lumalaban ang pasyente. Tuluyan ang tumulo ang luha sa aking mga mata at napaupo na lamang sa sobrang panghihina. Lumabas tuloy sa media ang buong katotohanan dahil sa paglapit ko kay Lalaine. Wala na rin naman akong magagawa ron. Alam kong magagalit lalo si Lalaine sa akin pero masama bang makasama ko siyang muli? 3 taon akong naghintay bago muling mailagay ang apelido ko sa kanya. Bumukas ang pinto ng kwarto at nakita ko ron ng mga artistang katrabaho ni Lalaine. Natigilan sila sa pagpasok nang makita ko. Napatayo ako mula sa aking kinauupuan. Mr. De La Torre. Unang pumasok ang manager ni Lalaine, pero sa likod niya, nakita ko si Armand. Mabilis akong lumapit at napasigaw sila nang kwelyuhan ko ang artista nila. Sir! Masaya ka na ha? Sira na ang karir ni Lalaine. Naaksidente pa siya. Mukhang sobrang mahal mong karir mo, Mr. Armand ah. Nagtangis ang kanyang bagang sa sinabi ko. Hindi to mangyayari kung hindi dahil sa'yo. Hindi ko alam kung anong ginawa mo para maging kasal si Lalaine sa'yo. I am certain na hindi ka niya kilala. Isa ka lang sa mga obsessed fans niya. You're the one who is obsessed of fame here. Mabuti na rin nakasal siya muli sa akin kesa maikasal sa'yo para lang sa mas lalong sumikat ka. Namilog ang kanyang mga mata. Muli? Binitawan ko siya. Oo, muli. Ipagkalat mo ah. Sabihin mo sa media na kasal na dati si Lalaine sa akin. Naghiwalay lang kami kasi gusto niyang mag-artista. Tell them, Mr. Armand. Para mas lalo kang kaawaan ng mga tao at mapupunta sa'yo lahat ng simpatya. Ang manager lang hinayaan kong makalapit kay Lalaine. Ang Armand na yon ay pinalabas ko at sinigurado ko na hindi siya makakalapit sa asawa ko. Hindi pa rin nagigising si Lalaine, kaya't ako na rin ang kumilos sa lahat. Ang naglinis sa pangalan niya at ang nagtapos sa kontrata niya sa kumpanya na yon. Alam kong magagalit siya pero gusto ko siyang bumalik na sa akin at maging normal muli na mag-asawa. Kaya naman habang wala siyang malay, dinala ko si Lalaine sa isang maliit na isla na ako na ang nagmamay-ari. Gusto kong gumaling siya na kasama ko, kaya't ilalayo ko siya sa lahat. Lalaine's point of view. Nagmulat ako ng aking mga mata. Ang unang bumungad sa akin ay ang kulay kayomangging kisame. At mula rito, naririnig ko ang hampas ng alon. Nasaan ako? At buhay pa ako? Nagbaba ako ng tingin sa aking sarili. Iba ng aking damit at may dextrose na sa aking kamay. Wala ako sa ospital at mas lalong wala ako sa condo unit ko. Pero nasan ako? Sinubukan kong ibangon ng aking sarili ngunit tila walang enerhiya ang aking katawan. Hindi ko maiangat ang sarili ko. Bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwa roon ng isang kasambahay na may dalang walis. Hindi niya napansin ang paggising ko dahil diretsyo siya sa kanyang ginagawa. Kung ang kalabasa ay nakakalinaw ng mata, bakit hindi ka marunong magbasa? Nagulat ako sa biglaang pagtula niya. Ate, mahina ang lumabas sa boses ko. Kung ang talong ay purple, nga nung wala kay purol. Natawa pa siyang mag-isa sa sinabi niya na hindi ko naman maintindihan. Ate, Ate! Lumakas na ang boses ko kaya't natigilan siya at napatingin sa akin. Nabitawan niya ang walis niya at nang makita kong dilat na dilat, Diyos ko! Gising ka na! Teka, tatawagin ko lang si Sir ha! Mabilis na umalis ang babae sa kwarto. Naiwan tuloy ako na takang-taka. Sir? Kaninong bahay ba ito't ang presko? Nang lumingon ako sa bintana, hindi building ang nakikita ko, kung hindi magandang panahon. Hanggang ngayon ay rinig ko pa rin ang hampas ng alon. Bumalik si ate ngunit hindi siya mag-isa. Sa likod niya,
Nakita kong lalaking nagpatigil halos sa aking paghinga. Inigo? Mabilis siyang lumapit sa akin at hindi ako nakapag-react nang yumakap siya. Nagulat ako at hindi alam ang gagawin. Thank God, you're finally awake. Naramdaman ko sa balikat ko ang pagtulo ng kanyang luha. Umiyak siya? Umiiyak si Inigo? Kumawala siya sa yakap at tiningnan ako. Akala ko habang buhay ka nang matutulog, Lalaine. 1 buwan ka nang tulog. Umawang ang aking labi. 1 buwan? Tumango siya. Oo, at wala tayo sa syudad. Nandito tayo sa isla ko. Binili kong lupain na ito para sa atin lamang dalawa. Kaya sana naman this time, hayaan mo kong bumawi sa iyo, Lalaine. Hayaan mo kong maging asawa mong muli. Pero paano ang... Nakaalis ka na ron. Ako nang kumilos sa lahat. Napag-alaman ko na gagamitin ka talaga ng kampo ni Armand para sumikat ang alaga nila. Alam ko namang pangarap mong maging artista, Lalaine. Naput mo na naman na, di ba? 3 years. Sumikat ka. Hindi kita ginagambala. Hinayaan kita sa lahat ng gusto mo. Kahit gusto ko nang sirain ng TV dahil sa tuwing pinapanood kong pelikula mo, natitikman ng lalaking yun ang mga labi mo. Hinayaan ko lang dahil alam kong pangarap mo yun. Nakuha mong atensyon ng milyong-milyong Pilipino. Ngayon sana, atensyon ko naman ang pangarapin mo, Lalaine. Ibibigay ko sa iyong lahat. Bumalik lang tayo sa dati. Masakit sa akin na bitawan ang karir na pinaghirapan ko. Ngunit may parte rin sa akin na nakahinga ng maayos dahil hindi ko na kailangang makipagplastikan pa sa katrabaho ko, lalo na kay Armand. Ngayong nasa isla ako ni Inigo nakaramdam ako ng kapayapaan. Naka-wheelchair ako nang inilabas niya ako. Wala pa kasing energy itong mga paa ko para makatayo. Sa'yo to lahat? Paraiso ito, Inigo. Ang ganda! Hindi ko maiwasang sabihin yon. Nasa harapan ko kasi ang malinaw na tubig ng dagat. Sobrang pino at puti ng buhangin. At may nakita pa akong nagtatalo ng dolphin sa malayo. Parang nagamot ang kalungkutan ko sa nakita ko. Para sa iyo to, Lalaine. Nagkatinginan kami. Pumungay ang kanyang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko pwedeng itanggi na miss ko na si Inigo. Gabi-gabi ko siyang naiisip at ngayong nasa harapan ko na siya, parang naging totoo lamang ang aking panaginip. Talaga? Hanggang kailan tayo rito kung ganon? Hanggat gusto mo pa rito, Lalaine. Kahit kailan pwede tayo rito. Mas nag-focus ako sa aking paggaling kesang isipin pang tungkol sa mga naiwan ko. Kahit babalik siguro ako sa pag-aartista, baka hindi na katulad sa dati ang lahat. Ayokong bumalik na maraming ayaw sa akin. Babalik pa ba talaga ako? O makukontento na lamang sa simple ngunit payapang buhay kasama si Inigo? Hindi na namin pinag-usapan ang ginawa ni Inigo sa akin para maikasal akong muli. Basta ko na lamang itong tinanggap dahil hindi naman siya masamang asawa. At may pinagsamahan kami. Kaya't binasura ko na lamang yun at mas tumingin sa mabuting ginawa niya sa akin. Gaya na lamang ng pagtulong niya para makagalaw ako muli. Dahan-dahan lang, Lalaine. Ilang linggo na akong nagpa-practice na makapaglakad ulit. Nung una, may guide pa ako at palagi akong natutumba. Ngunit ngayon humahawak na ako sa mga bagay na mahahawakan ko bilang gabay. Ang goal ko ay ang makalapit sa kanya. Medyo malayo pa siya mula sa pwesto ko ngunit desidido akong makapaglakad muli. Careful, Lalaine. Huwag mong ipilit kung hindi pa rin. Hindi ako nakinig sa kanya. Bumitaw ako sa aking hinahawakang drawer at maingat na naglakad patungo sa kanya. Oh my gosh, Inigo! I made it! Nakapaglakad na ako! Tuwang-tuwa kong sabi. Yeah, go straight to me, Lalaine. Go! Pag-cheer niya. Malapit na sana ako sa kanya nang bigla akong madapa dahil sa sarili kong kagagawan. Bago pa man ako masalo ni Inigo, natumba ako sa harapan niya at sa aking kadesperadahan. Nahila kong pababa ang shorts niya at nasali ito sa pagkatumba ko. Napapikit ako dahil sa sakit na naramdaman ngunit nang nagmulat ako, paa ni Inigo ang bumungad sa akin at shorts na suot niya na nasa paanan niya. Namilog ang mata ko sa nakita at unti-unting tumingala. Nalaglagan pang ako nang makitang boxers lang ang suot ni Inigo at bakat na bakat ang kanyang pagmamay-ari. Sorry.
Si Inigo na mismong nagsuot muli sa kanyang shorts at tinawanan lamang ako. Nag-squat siya sa harapan ko at hinawakan ako sa baba. Sorry, hindi ko sinasadya. It's fine baby. You did great. Malambing niyang sabit bumaba ang tingin niya sa labi ko. Nakagat ko ito. Can I kiss you baby? Namilog ang aking mga mata sa tanong niya. Hindi ko alam kung anong sasagot ko. Para bang natuyuan ako ng laway? Tangulang naging sagot ko at napapikit na lang nang halikan niya ako sa labi. Iyon ang unang halik namin mula nang magkabalikan kami sa isa't isa. Masaya ang pamumuhay ko sa isla na ito. Kahit kami lang ni Inigo at ilan sa mga kasambahay niya, masaya na ako. Nawala ang lahat sa akin ng pressure. Walang camera, walang mga fans, at walang boss na naguutos palagi sa akin kung ano bang dapat kong gawin. Walang pagpapanggap ang ginagawa ko. Walang acting. Ngayon ko lang na-appreciate ang ganitong buhay. Napakaganda pala. Masyado lang siguro akong naiinggit noon sa mga kaidaran ko na mayroon nang na-achieve na sa kanilang buhay. Kahit ang totoo, matagal na pala akong swerte sa asawa ko. Nang tuluyan na akong gumaling, sumakay kami sa bangka at si Inigo ang nagsasagwan. Malaki ang ngiti sa aking labi habang pinakikiramdaman ng tubig gamit ang aking kamay. Inigo, ang saya-saya ko rito. Para bang ayoko nang bumalik. Nasabi ko. Tumigil siya sa pagsagwan at ngumiti sa akin. Di wag ka nang bumalik, Lalaine. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Paano ka? Hindi ka rin bababalik? May kumpanya ka, di ba? Marami naman akong tauhan, Lalaine. At pwede kong gawin ang trabaho ko sa bahay. Alam mo naman ang pangarap ko, di ba? Pangarap ko na makasama ka. Yun lang. Wala ka bang ibang pangarap bukod dyan? Gusto ko ring magkaanak tayo, Lalaine. Mahina akong napasinghap. Ilan bang gusto mo? Kahit ilan. Basta lang may anak tayo. Nakagat ko ang ibabang labi ko at saka tumingin sa dagat. Alam mo, Inigo, kahit artista ako noon palagi pa rin kitang iniisip. Iniisip ko palagi ang meron sa atin nung nasa States pa lang tayo. Tiningnan ko siya. Nagsisisi ka ba na binitawan mo ko? Umiling siya na ikinagulat ko. Hindi. Bakit ako magsisisi, Lalaine? Hindi naman kita binitawan para maghanap ka ng iba. Nag-artista ka. Tinupad mo ang pangarap mo. Kaya bakit ako magsisisi? Ang mahalaga, akin ka na ulit ngayon. Natupad nang muli ang pangarap ko. Nagkatinginan kaming dalawa. Ramdam ko ang pagtibok ng puso ko. Naputol ang pagtitinginan namin nang may narinig kaming tunog ng dolphin. Sumigla lalo ang hapon ko sa nakita. Oh my gosh, dolphins! Masaya ako na masaya ka, Lalaine. Mahal na mahal kita. Napatingin ako sa kanya. Nasa akin pa rin ang kanyang tingin. Mahal din kita, Inigo. Maraming salamat sa buhay na ito Masayang masaya ako. Gumalaw ng konti ang bangka dahil sa paglipat ni Inigo. Lumapit siya sa akin at hinawakan niya ako sa balikat. Wala nang salita dahil emosyon ang nagsilbing gabay sa gusto naming iparating. Ako na mismong lumapit sa kanya at hinalikan siya sa labi. Hinapit niya ako sa bewang kaya't napaupo ako sa kanyang hita. Patuloy lang ang aming halikan. Hindi na binabahala ang mga nasa paligid namin na puro tubig. Basta't maipadama lamang namin ang aming nararamdaman sa isa't isa. Hindi naman natapos doon ang aming halikan. Nang umuwi kami, pinagpatuloy namin ang aming halikan at mas lalo iyong lumalim. Sa kwarto ko, hiniga niya ako sa kama't dinaganan para muling halikan. Hubad na ang kanyang ibabaw na katawan kaya't dinama ko ang init nito. Handa ka na bang bumuo ng pamilya? Bulong ni Inigo sa aking tenga. Sabihin mo sa akin. Hinawakan ko ang kanyang mukha. Handa na ako, Inigo. Hindi na ako babalik sa pag-aartista. Kontento na ako sa'yo. Sinabi ko yon ng buong puso. Sa mga buwan na kasama ko si Inigo rito, natutunan ko na maging kontento at masaya sa kung anumang meron ako. Hindi man kasikatan ngunit punong-puno naman ang atensyon ni Inigo. At doon, masasabi kong handa na ako sa bagong tatahakin kong mundo. Inigo's point of view. Nakatingin ako ngayon sa aking phone habang tulog na tulog si Lalaine sa aking dibdib. Umagang-umaga na ngunit narito pa rin kami sa aming kama. Walang planong bumangon.
Hinahaplos ko ng paulit-ulit ang buhok ni Lane habang tinitingnan ang newsfeed ng aking socials. I-off ko na sana ito nang biglang dumaan sa newsfeed ko ang isang video ng artistang si Armand na dinudumog ngayon ng media. Kumunot ang noo ko at natigil sa paghaplos kay Lane. Armand, bakit ka po magbe-break sa pag-aartista? At ano hong dahilan? Isa ba sa dahilan na yung biglaang pagtigil ng iyong katandem na si Lane Mendoza? Marami ang nalungkot sa inanunsyo nyo sa social media, sir. Ano ho bang masasabi nyo ron? Totoo ho bang maraming brands and endorsements ang nag-pull out matapos mawala ni Miss Lane? Napapikit na ang artistang si Armand dahil sa mga click ng kamera. Ngunit hindi naman siya nairita. Sinagot niya ang mga tanong. Kinakailangan ko munang hanapin ang aking sarili. This past few months, hindi naging madali sa akin. Lalo na ang biglaang kong pagkawala sa isang teleseryeng kinabibilangan ko sana. Hindi na sana ako magsasalita ngunit malaking impact ang katrayduran na ginawa sa akin ni Lane Mendoza. Sinisisi ko siya sa biglaang kong pagkawala ng mga oportunidad dahil isa siyang traidor. Umigting ang aking panga sa narinig. Baka sakali hong napapanood niya ito, sir. Ano ho bang mensahe mo sa kanya? Tumingin si Armand sa kamera. Hindi pa tayo tapos, Lane. Sisiguraduhin kong babalik sa dati ang lahat. Hindi ko maiwasang kilabutan sa aking narinig. In-off ko ito nang mabilis nang gumalaw si Lane sa kanyang pwesto. Nilapag ko ang phone ko sa side table at tiningnan siya na bagong gising. Good morning. Ngumiti siya. Good morning, baby. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Gutom ka na ba? Paglulutuan kita. Tumango siya. Gutom na gutom. Binuhat ko si Lane patungo sa kusina at siyang naging audience ko para sa pagluluto. Siya rin ang taga-tikim. Ang sarap! Hanggang ngayon magaling ka pa rin talagang magluto. Puri niya sa akin. Excited na excited siya nang mailapag ko sa lamesa ang aking niluluto. Natatakam na tuloy ako. Tingin ko mauubos ko yan lahat. Wika niya sa akin. Nang nailapag ko na ang niluto kong pagkain, ay saka na kami kumain. Minsan sinusubuan ko siya't nagtatawanan sa mga kwento na bigla na lamang lumalabas sa aming mga bibig. Masaya ako na masaya si Lane sa piling ko, kaya't hindi ko hahayaan na mawasak ang ngiti na yon. Kaya habang masaya ang aming pamumuhay, palihim ko ring dinodoble ang aming seguridad, lalo na nang napanood ko ang video ni Armand. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng kanyang mensahe sa asawa ko, pero nababahala ako. Sakim sa kasikatan ng lalaking yun kaya't baka hindi niya natanggap na wala na siyang project dahil sa biglaang pagtigil ni Lane. Nagkabalikan na pala kayo ng asawa mo? Masayang wika ni Mama sa Skype. Nasa sala kami ni Lane at kausap namin through video call ang aking mama na nasa States. Hello po, Mama. Ani Lane. Ang ganda-ganda mo, Lane. Fan na fan mo ko sa mga pelikula mo eh. Ang galing-galing mong umarte. Namula ang mukha ni Lane. Salamat po, Mama. Nanonood po pala kayo. Abay, of course. Nang malaman ko nga na nag-divorce kayo ng aking anak para sa pangarap mo, hindi ako nagalit, Iha. Naiintindihan kita. Masyado rin kasing maaga para mag-asawa. Masaya akong nagkabalikan na kayo. Kailan ang uwi nyo rito, ha? Sayang naman ang bahay nyo rito. Walang nakatira. Pagpaplanuhan pa namin yan, Mama. Maayos pa naman ang buhay namin dito sa isla. Ani ko. Sana magkaapo na ako, ha? Yun na lang ang regalo nyo sa akin para sa birthday ko. Darating din po tayo dyan, Mama. Si Lane ang nagsalita. Ay, sa'yo na nanggaling yan, Iha, ha? Aasahan ko yan. Close si Mama at si Lane. Kaya't nang nalaman ni Mamang nag-divorce kami, umiyak siya noon. Ngunit agad rin niyang naintindihan na para lamang to sa kagustuhang maabot ni Lane ng kanyang pangarap. Ulila si Lane at nang makilala ko siya noon sa simbahan sa Pilipinas, na-inlove agad ako't diretsahang inalok ng kasal. Hindi ko alam kung ano bang nasa isip ko noon. Hindi ko man lang siya ginawang girlfriend. Diretso asawa agad sa ibang bansa. Masayang buhay namin sa States. Siguro, nasakal lang si Lane sa akin at nainggit-get na watak kami. Ngayong nasa piling ko na siya, hindi ko ipararamdam sa kanya na ikinukulong ko siya. Bibigyan at bibigyan ko pa rin siya ng kalayaan, basta lang ay asawa niya pa rin ako.
Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Nagising ako ng umagang-umaga nang marinig ko ang tunog na yon. Nang tingnan ko ang orasan, 6:00 pa lang ng umaga. Tunog yun ng pagduduwal at nang tingnan ko ang aking tabi, wala si Lalaine doon. Nag-alala ako at bumangon para magtungo sa banyo. Nakita kong naiiyak na si Lalaine habang sinusuka sa lababo ang lahat. Namutla ako sa aking nakita. Matapos sumuka ni Lalaine, naghilamo siya sa kanyang sarili at nang tumingin sa salamin, natigilan siya na makita ko. Inigo, are you okay? Tumango siya. Oo, nasusuka lang ako. May nakain ka bang masama? Hinawakan ko siya sa balikat at sabay kaming lumabas ng banyo. Umiling siya. Wala naman pero nasusuka lang talaga ako. Napatingin ako sa kanya. Hindi ka ba buntis? Natigilan siya, tiningnan ako. Ha? Baka buntis ka. Conclude ko. Bakit mo naman nasabi yun? Magpapabili ako ng pregnancy test kit at kapag tama ang hinala natin, magpapacheck up ka sa doktor. Napahawak siya sa aking braso. Paano kung hindi? Ayokong saktan ka, Inigo. Bakit naman ako masasaktan? Mas mabuting ma-check up ka dahil baka iba na yan. Ayokong mapabayaan ka, okay? Kung hindi ka buntis, edi hindi. Ang mahalaga lang, matingnan ang kalagayan mo, okay? Tumango siya saka yumakap sa akin. Nagpabili nga ako sa isa sa mga tauhan ko ng pregnancy test kit. Kita ko ang takot sa mata ni Lalaine nang lapagan ko siya ng 3. Natatakot ako, Inigo. Paano kung hindi? Di hindi. Ayos lang. Sige na, okay? Kung ano man ang magiging resulta, tatanggapin ko. I assured her. Hindi naman ako nagmamadali. Kung kailan ibibigay, tatanggapin ko hanggat buhay pa ako. At kung hindi man, di mag-a-adapt kami o kami na lang dalawa habang buhay. Nag-test na nga si Lalaine. 3 ang kanyang ginamit. At habang naghihintay ako, hindi ko rin maiwasang kabahan. Paano kung iba palang dahilan kaya siya nagsusuka? Ayoko naman na magkasakit si Lalaine. Ayokong mahirapan siya. Narinig ko ang pagtili niya sa loob ng banyo kahit diretsyo akong pumasok doon. Lalaine! Umiiyak na siya ngayon habang hawak-hawak ang pregnancy test. Lumuluha siya ngunit nakangiti. Bakit? Buntis ako, Inigo. Positive! Really? Oo, magiging mommy na ako. At magiging daddy ka na. Niyakap ko si Lalaine dahil sa masayang balita. Hindi ko maipaliwanag ang aking saya. Magkakaroon na kami ng anak at magiging pamilya na kami ng aking asawa. Agad akong nagpadala ng doktor sa isla upang patingnan si Lalaine. Bago pa lang ang kanyang pagbubuntis. At nakinig din ako sa payo ng doktor kahit hindi naman ako magbubuntis. Bawal ma-stress, mommy ha? And don't forget to eat healthy foods. Mahalaga yon. Okay po, Doc. Congratulations ulit, Mr. and Mrs. De La Torre. Ibinalita ko rin sa pamilya ko sa States ang magandang balita. Sobrang saya nila lalo na si Mama na nagsisisigaw pa. Dito ko sa States mga anak, iha. Gusto ko agad makita eh. Sabik na sabi ni Mama. Matagal pa naman, Mama. Ani ko. Kahit na. Mas magandang nandirito kayo lalo na't artista si Lalaine. Hindi kayo magkakaroon ng payapang pamumuhay riyan. Natahimik si Lalaine kahit nag-alala ko. Huwag ka magagalit, iha ha. Sinasabi ko lang naman ang totoo. Kapag nalaman ng fans mo ang pagbubuntis mo, baka guluhin ka lang nila. Mas magandang dumito ka muna. Payapa rito at nandito kami para sa inyo. Salamat po, Mama. Lalaine, tama ang mama mo, Inigo. Buntis ako at ayokong magulo ang kalalakihan ng magiging baby natin. Kaya kung pwede, magtungo na tayo sa States. Doon na lang natin ipagpatuloy ang pagbubuntis ko. Ayos lang sa'yo? Tumango siya. Oo naman, ayos lang sa akin. Kailan mo gusto? Pwede ba sa susunod na buwan para makapaghanda naman tayo?
Alam ko namang may inaasikaso ka pa rito, lalo na't may negosyo ka sa Pilipinas. O sige, gagawin natin yan. At hinalikan ko siya sa noo. Lalane's point of view. Malaki ang ngiti sa aking labi habang tinitingnan ng sarili sa salamin. May konting umbok na kasi ang aking tiyan, kaya't na-excite na tuloy ako. Ano kayang magiging pangalan mo? Babae ka kaya o lalaki? Tanong ko't hinahaplos ang aking tiyan. Hindi ko naman ine-expect na magiging nanay na ako. Hindi ako takot kasi nandito naman si Inigo palagi sa aking tabi. Good morning. Ngumiti ako nang balingan si Inigo na bagong labas ng banyo. Madali kong naamoy ang kanyang body wash, kaya't lumapit ako sa kanya. Good morning. Ang bango-bango mo. Hinalikan niya ako sa noo. Nababahuan ka kasi sa akin, kit kailangan kong maligo. Sumimangot ako. Hindi naman, hindi ko lang gustong amoy. Siguro dahil buntis ako. Swerte ako kay Inigo. Ang swerte ko kasi mabuting tao ang napunta sa akin. Bonus na lang na gwapo siya't mayaman, kaya't hindi mahirap sa akin ang pagbubuntis ko. Sa mga sumunod na araw, nagpaalam ako kay Inigo na maglalakad-lakad ako sa may buhangin sa labas lamang ng aming bahay. Pinayagan niya ako ngunit hindi niya ako masasamahan kasi busy siya sa aming papeles para makaalis na kami ng bansa. Kasama ko ang isa sa mga kasambahay na si Ate Clarita. Siya kasi ang maraming alam sa isla na ito. Posible kaya na maikot natin ang isla na ito, ate? Tanong ko habang tumatapak sa buhangin na nababasa ng tubig. Kaya't nakita ko ang footprints ko. Posible naman po pero hapon na ngayon, ma'am. Baka gabihin pa tayo't mag-alala pa si sir. Tumango ako't napatingin sa kaliwa ko. Nakita ko ang kahil na langit. Umaapaw ang ganda ng araw na papalubog. Ang sarap sa pakiramdam na makita ito. Naalarma kami ni ate nang may narinig kaming kakaiba. Nagkatinginan kami bago hinanap ang pinanggalingan ng boses na iyon. Ano yun ate? Tanong ko. Tinuro niyang malaking bato sa dulo. Doon yata galing ma'am. Diyan ka lang ha, sisilipin ko. Baka may ibong na sugatan. Last time may nakita rin kasi ako dito. O sige po. Tiningnan ko si ate na naglakad patungo sa malaking bato bago muling tiningnan ang araw. Mamimiss kong isla na ito kasi kapag pupunta na kami sa States, ibang tanawin na naman ang makikita ko. Napahaplos ako sa aking tiyan. Swerte mo ah. Made in Island ka pero sa States ka lalabas. Maganda ron. Makikita mo ang lola mo at iba pang kapamilya ng daddy mo. Napansin ko na hindi pa rin bumabalik si Ate Clarita kaya't nag-alala ko. Ate, nandyan ka pa ba? Kumunot ang noo ko nang hindi siya sumagot. Nilingon ko mula rito ang bahay na kalayuan mula sa pwesto ko. Malapit na rin gumabi kaya't kinakailangan na naming bumalik. Ate, nandyan ka ba? Naglakad na ako patungo roon. Ate? Kumapit ako sa may batuhan para sumilip. Ate! Napasinghap ako nang makitang hawak-hawak ng isang pamilyar na lalaki si ate. Tinatakpan na ang kanyang bibig ng tape habang pilit itong nagpupumiglas. Sa lupa, nakita kong isang guard na wala ng malay. Armand! Ngumisi siya. Nakita ko na may bangka sa buhangin. Mukhang iyon ang sinakyan niya para makapunta rito. Mabuti't kilala mo pa ako, Lalaine. Sarap ng buhay mo ah. Di ka ba nakukonsensya na nagpakasarap ka rito? Samantalang ang karir ng katande mo, lugmok na lugmok? Bitawan mo si ate! Hindi ko siya bibitawan at maaaring papatayin ko pa siya. Kaya't harapin mo ko, Lalaine. Ano ba kasing kailangan mo? Kasalanan mo yan kung ano man ang nangyari sa'yo. Ikaw ang nagsiwalat na kasal ako. Sinabi ko yun kasi akala ko malulugmok ka ng tuluyan at ako ang aangat. Ngunit nang naaksidente ka, nawala sa akin ang lahat. Iniwan mo ko sa ere. Sinira mong lahat. Kung hindi ka sana kasal, perfect na sana ang lahat eh. Namilog ang mata ko nang maglabas siya ng kutsilyo at itinutok sa leeg ni ate. Armand, bitawan mo yan. Huwag mong idamay si ate rito. Ano bang gusto mo? Gusto ko? Sumama ka sa akin at babalik ka sa pag-aartista. Babalik tayong dalawa. Ibalik mo ang lahat, Lalaine.
Imposible na yung sinasabi mo, Armand. Hindi na ako maaaring bumalik. Bakit? Dahil ba dyan sa tiyan mo? Napasinghap ako. Sige, kung hindi ka sasama ngayon, mamamatay ang muchacha na ito. Kasalanan mo yun, Lalin. Kasalanan mo ulit. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Sige, sasama na ako sa'yo. Basta't bitawan mo si ate. Wala siyang kasalanan dito. Lumapit ka. Umiling si ate sa akin ngunit natigil nang itinutok muli ni Armand ang kutsilyo sa kanya. Lumapit ako kay Armand at nang malapit na ako, hinawakan niya ang braso ko at itinulak si ate. Kaya't napaupo ito sa buhangin. Ngumisi siya. Tara na, Lalin. Babalik na tayo doon para isalba ang karir ko. Nanginginig ako habang unti-unting sumasakay sa bangka na ginamit niya. Pump boat yata ito. May kutsilyong nakatutok sa likod ko kaya't hindi ako lumilingon kay ate. Nang tuluyan na akong nakasakay, sinimulan na ni Armand na paandarin to. Inigo! Tulong! Tulungan mo ako! Sigaw ko bigla nang hindi pa nakakalayo. Hayop kang babae ka! Sinampal ako ng malakas ni Armand kaya't natumba ako. Tumama ang noo ko sa edge ng pump boat. Wala nang magagawang Inigo mo kapag pinatay ko yung bata sa tiyan mo, Lalin. Sagabal yan sa plano ko kaya't ipapalaglag natin yan. Napasinghap ako sa kanyang sinabi at hindi na nakapagsalita pa dahil sa panghihina. Ah! Sigaw ko nang itinulak ako ni Armand sa sahig ng isang silid. Hindi ko alam kung nasan kami pero nasisiguro ko na nasa syudad na kami. Napalingon ako sa paligid at kinilabutan ako nang makitang iba't ibang aparatos. Mukhang nasa isang laboratorio kami. Ano tong pinaplano mo, ha? Tanong ko sa kanya. Babalik na tayo sa industriya, Lalin. Babalik akong kasama ka. Babalik na rin ang mga sumusuporta sa atin. Ngunit bago mangyari yun, kailangan muna nating alisin ang sagabal sa plano ko. Bumilis ang tibok ng puso ko nang may isang taong dumating. Mukha itong doktor sa suot niya. Ngunit, anong gagawin nila sa akin? Yan na ba ang pasyente? Oo, Dok. Sigurado ka ba na hindi ako malalagot rito? Mr. Armand, illegal ang pagtatanggal ng bata dito sa Pilipinas. Namutla ako sa narinig. Pagtanggal? Unti-unti akong tumayo. Hindi naman kita babayaran ng malaking halaga para lang mahuli. Kailangan kita para sa plano ko. Maliwanag ba yun? Sinubukan kong tumakbo patungo sa pinto ngunit nahila ni Armand ang aking buhok. Nagsimula na akong umiyak. At saan ka pupunta, ha? Sigurado ka bang makakatakas ka sa ginagawa mo, ha? Bitawan mo ko! Demonyo ka! Sisikat ka kung sa impyerno ka mapupunta, hayop ka! Sigaw ko habang umiiyak. Hinawakan niya ang pagmumukha ko. Hindi naman sana tayo hahantong sa ganito kung hindi ka lang ganyan, Lalin. Pero ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang karir ko. Alam mo kung bakit? Nang bigla kang nawala sa showbiz, nawala na rin ako ng endorsers at na-kick out pa sa isang upcoming project. Nagalit pa ang pamilya ko dahil sa nangyari sa akin kaya tinakwil nila ako. Kasi wala na akong silbi. Hindi na ako sikat. Kaya kasalanan mong lahat ng to. At gusto ko, ibalik mong lahat sa dati. Kaya sumunod ka na lang. Umiiyak ako habang hinihila niya ako. Binuhat niya ako at patapo na nilapag sa isang kama. Simulan mo ng trabaho mo, Dok. Wag! Wag! Sinubukan kong bumangon pero sinampal muli ako ni Armand. Nanghina ako sa kanyang ginawa. Hindi ko akalain na ganitong klaseng tao pala siya. Ang baboy niya. Hindi ko siya mapapatawad. Simulan mo na, Dok, hanggat mahina pa yan. Hindi ko na yan sasampalin pa dahil baka masira magandang mukha niyan eh. Kailangan niya yan. Nakita ko sa side table ang isang syringe. Bumilis ang paghinga ko at tiningnan ng doktor na nagsisimula nang lumapit sa akin. Agad kong inabot ang syringe na yon at itinusok sa balikat ng doktor. Ah! Napaatras siya sa ginawa ko kaya't alertong napatingin sa gawin namin si Armand. Inabot kong muli ang lampshade at itinapon ko naman to sa kanya. Nakailag siya kaya't kinuha ko rin ang makakaya kong pulutin para lamang maibato sa kanya. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka! Sigaw ko't nang nakitang isang kutsilyo.
Mabilis ko yung kinuha at itinutok sa kanya. Natigilan siya. Sige, subukan mong lumapit. Itinutok ko sa pagmumukha kong kutsilyo. Nataranta naman siya. Ibaba mo yan, Lalene. Wag mong gagawin yan sa mukha mo. At bakit hindi? Katawan ko to. Mukha ko to. Kaya't pwede kong gawin ang gusto ko. Hindi mo ba alam kung ilang milyon ang kikitain mo sa mukha mo? May pangretoke ka naman yata eh. Afford mo ang ipatanggal ang anak ko eh. Baka maibabalik mo rin ang pagmumukha ko. Akmang susugatan ko na sana ang mukha ko nang bumukas ang pinto at pumasok ang mga pulis. Namilog ang mata ko at nabitawan ng kutsilyo. Si Armand naman ay nagulantang at agad na nagtaas ng kamay. Sir, anong ibig sabihin nito? Sunod na pumasok sa pinto si Inigo. May hinahanap siya at nang makita ko ay dumiretso siya sa akin. Lalene! Nanghina ako nang nasa bisig niya na ako. Hinaplos niya ang aking mukha. I'm sorry. Umiling ako. Wala kang dapat ikahingi ng sorry. Ako dapat kasi sumama ako sa kanya eh. Huwag mong sabihin yan. Pasensya na't pumasok ako sa mundong to. Iniwan kita noon para sa pangarap na ito na muntik nang pumatay sa baby natin. Don't say that. I'm here. I'm here. Niyakap ako ni Inigo bago kami lumabas sa silid. Dinala ko sa ospital upang matignan ang kalagayan ko. Ginamot din nilang sugat sa mukha ko na natamo ko sa mga sampal ni Armand. Nakakulong si Armand ngayon dahil sa pagkidnap sa akin. Pero bukod doon, may iba rin siyang kasong kinakaharap. Gumagamit ng droga si Armand at may ebidensya sa condo unit niya. Wala namang nangyaring masama kay baby. At pati ang guard na nawala ng malay sa isla. Okay na raw, sabi ni Inigo. Pupunta na tayo sa States. Maayos na mga papeles. Anya sa akin. Doon mas panatag ako. Mas magiging safe ka. Oo, sasama ako sa iyo, Inigo. Ngunit bagong lahat ng yon gusto kong mag-post sa social media accounts ko. Anong ipopost mo? Na formal na ako magre-retiro bilang artista at magiging normal na tao na lamang. Nagkatinginan kaming dalawa bago tumango. Niyakap niya ako at bumulong siya. I'm proud of you, Lalene. Nag-post ako ng mahabang message sa aking social media habang ang litrato ay ang sunset na kuha ko pa mula sa isla. Sari-saring reaksyon ang natanggap ko mula sa mga fans ko. Ngunit kadalasan sa kanila, tinatanggap to at hinihiling ang kasiyahan ko. Nag-iimpake na kami ni Inigo para sa aming pag-alis. Napangiti ako nang makita ang mga natanggap ko sa mga fans ko ngunit hindi ko na sila kayang dalhin. Ready ka na ba, Lalene? Yumakap sa akin si Inigo mula sa aking likuran. Ready na ako, Inigo. Hinalikan niya ako sa pisngi. Let's go. Malilate na tayo sa flight. Sobrang gaan sa pakiramdam na aalis ako sa bansang to nang walang pagsisisi. Wala akong naiwan at formal din akong nakapagpaalam sa mga taong sumusuporta sa akin. Parang pelikula ko lang ang sarili kong buhay. Parang ako lang si Sanya, ang pangalan ng bida na ginagampanan ko. Naghiwalay sila ng kanyang asawa ngunit bumalik pa rin sa kanya. Magkahawak kamay kami ni Inigo nang nasa airport na kami. Ngunit natigilan ako nang makita ko ang mga banners. We love you, Lalene! Hindi naman sila nakadisturbo sa ibang tao. Naroroon lang sila't kumakaway at may ngiti sa mga labi. Inigo, gusto ko sana silang puntahan. Okay lang ba? Tumango siya't binitawan ako. Lumapit ako sa kanila. Nagtilian ang iba sa paglapit ko. May guard agad na humarang para hindi sila pumunta sa akin. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matutupad ang pangarap ko na maging sikat na artista. Kahit saglit lang ako sa industriya marami akong memoryang dadalhin kung saan man ako pupunta. Hindi ko makakalimutan ang journey na ito. Maraming salamat sa inyo. Nagbawa ko sa kanila at inayos ko ang aking tayo at kumaway na ako. Mahal ka namin, Miss Lalene. Hiling namin ang kasiyahan mo. Oo nga, Miss Lalene. Sana mag-update ka pa rin sa social media mo kahit hindi ka na artista. Mag-aabang kami palagi. Natawa ko. Sige, gagawin ko yan. Hindi napawi ang ngiti sa aking labi hanggang sa nakasakay na ako ng eroplano.
Natupad ko na ang pangarap ko kaya't ibang pangarap na naman ang tutuparin ko. At iyon ay ang maging asawa at ina ng magiging anak namin ni Inigo. Pagdating namin sa States, sinalubong kami ng pamilya ng aking asawa. Sobrang saya ko nang naramdaman ko ang kanilang pag-welcome sa akin na kahit lumaki akong ulila, nasisiguro akong hindi ako mamamatay na ulila kasi may sariling pamilya na ako. At nang lumipas ang 1 taon, masaya kong ibinahagi sa aking mga social media accounts ang litrato ng aming unang anak na ilang months pa lang sa mundong ito na may caption pa na, "My own Sania de la Torre." Wakas!